Ang kwentong maririnig natin ngayon ay kwento ito sa isang binatang umiibig sa isang aswang, at sa bandang huli ay pinaglaban nila ang kanilang pag-ibig. Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Antique, nakatago ang isang kwento na hindi basta-basta ikinukwento sa mga banyaga. Dito, sa ilalim na makapal na ulap at buwan na tila laging duguan, naninirahan si Isagani, isang binatang payak, mabait at masipag na magsasaka. Sa baryo, kilala siya bilang ulirang anak at tapat na kasintahan kay Magdalena. Isang dalagang maganda, mahinhin at paborito ng mga kapitbahay dahil sa kabaitan at malasakit sa lahat. Ngunit sa kabila ng ganda at kabutihang ipinapakita ni Magdalena, may tinatagong lihim ang dalaga. Isang lihim na handa niyang ilibing habang buhay, sapagkat ito ang sumpang pinagbulan ng kanyang pamilya. Siya ay isang aswang. Mula pa pagkabata, kilala ni Isagani si Magdalena. Magkababata sila, sabay naglalaro sa tabing ilog, sabay nagsisimba tuwing linggo, at sabay ding nangangarap ng mas magandang bukas. Lumaki ang kanilang pagmamahalan hanggang sa dumating ang panahong sinuyo ni Isagani si Magdalena upang maging kasintahan. Alam ni Magdalena na delikado ang kanyang kalagayan. Alam niyang balang araw mapapansin ni Isagani ang kakaiba niyang anyo tuwing kabilugan ng buwan. Ang kanyang mga matang nagiging mapupula, ang kutis na nagiging malamig na parang bangkay, at ang kanyang pagnanasa sa laman ng tao. Ngunit dahil sa tindi ng pagmamahal niya kay Isagani, pinilit niyang itago ang lahat. Isang gabi, matapos ang kanilang pagtitipon sa kapilya, naramdaman ni Isagani na parang sinusundan siya pauwi. Naririnig niya ang yapak na mabigat, ngunit sa tuwing lumilingon siya, walang tao, hanggang sa makarating siya sa harap ng kanilang bahay. May nakitang itim na baboy na nakatayo at nakatingin sa kanya. Malalaki ang mata nito at tila ba ngumingisi. Nang akmang hahabuli ni Isagani, biglang naglaho ang baboy. Kinabukasan, ikininto niya ito kay Magdalena. Ngumiti lamang ang dalaga at pinakalma siya. Marahil Gani, guni-guni mo lang iyon. Maraming hayop dito sa baryo. Baka nagkataon lang. Ngunit lingid sa kaalaman ni Isagani, siya mismo ang sinusundan ni Magdalena kagabi. Pinipigilan ang sarili sa matinding pagnanasa sa kanyang dugo. Lumipas ang mga linggo, kumalat ang mga bulong-bulungan. May mga alagang baboy na nawawala, mga manok na bigla na lamang nagkakandamatay, at may dalawang bata na di umano'y nakita sa gubat na duguan at walang malay. Ang mga matatanda sa baryo, gaya ni na Aling Tumasa, ay nagsimulang magduda. May aswang dito sa atin, bulong ni Aling Tumasa kay Isagani. Mag-iingat kayo, iho. Madalas ko makita si Magdalena tuwing gabi. Lakad-lakad sa dilim. Baka hindi na tinapos ng matanda ang sinasabi.
Ngunit sapat na iyon para mamutla si Isagani. Hindi niya alam kung dapat bang paniwalaan ang matanda. Mahal na mahal niya si Magdalena. Paano niya magagawang magduda? Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Habang naglalakad si Isagani pauwi mula sa bukid, nakarinig siya ng kakaibang huni ng ibon. Nang itaas niya ang tingin, nakita niyang sa bubungan ng kanilang bahay ay may nakadapang nilalang. Payat, mahaba ang mga kuko at pula ang mga mata. Nang bumaba ang nilalang at tumama sa liwanag ng buwan, tumambad kay Isagani ang isang nakapangingilabot na katotohanan. Si Magdalena iyon. Magdalena! Halos hindi makapagsalita si Isagani. Lumapit si Magdalena, luhaan at nagmakaawa. Patawarin mo ako, Gani. Mahal kita. Ngunit ito ang sumpang dala ko. Hindi ko ginusto ang pagiging halimaw. Naghalo ang takot at awa kay Isagani. Mahal niya si Magdalena. Ngunit hindi niya matanggap na isa itong nilalang na kinatatakutan ng lahat. Lumipas ang mga araw. Iniwasan ni Isagani si Magdalena. Ngunit hindi tumigil ang dalaga sa pagmamahal. Dumadalo siya sa bahay ni Isagani, nagdadala ng pagkain. Pagmamakaawa, natanggapin siya. Ngunit palaging nakasara ang pinto. Hanggang sa isang gabi, isang grupo ng mga lalaki armado ng bulo at sibat ang nagtipon. Pinangunahan sila ni Kapitan Simeon, ang pinuno ng baryo. Hindi na tayo maaaring manatiling tahimik. Marami nang nawawala. Marami nang patay na hayop. Ang aswang na iyon ay si Magdalena. Kailangan nang wakasan. Nang marinig ito ni Isagani, parang pinilas ang kanyang puso. Mahal niya si Magdalena. Ngunit alam niyang tama ang mga tao. Pumunta si Isagani sa kubo ni Magdalena sa gilid ng kagubatan. Doon niya nakita ang dalaga. Payat, nanginginig at tila hindi na kumakain. Lumapit siya at inabot ang mga kamay nito. Magdalena, kung sana'y hindi ka sinumpa, sana'y naging maganda ang ating kinabukasan. Umiyak si Magdalena. Gani, kahit isang halik lang bago sila dumating, isang huling alaala. At naghalikan sila, puno ng luha at sakit. Ngunit sa halik na iyon, naramdaman ni Isagani ang malamig na labi ng halimaw at ang bahagyang kagat ng isang nilalang na nagugutom sa laman. Biglang dumating ang mga tao, may dalang apoy at sandata. Hinila nila si Isagani palayo. Lumayo ka, iho. Huwag mong ipagtanggol ang aswang, sigaw ni Kapitan Simeon. Ngunit nagmatigas si Isagani. Hindi siya halimaw. Siya ang mahal ko. Di nakinig ang mga tao. Sabay-sabay nilang pinagtutulungan si Magdalena. Lumaban ang dalaga. Naging mabangis. Naglabas ng matitinding pangil at kuko. Ngunit sa huli, dahil sa dami ng tao, bumagsak siya sa lupa. Duguan. Habang papatayin na siya ng mga tao, biglang sumugod si Isagani. Itinakip ang kanyang katawan sa kasintahan. Kung papatayin niyo siya, ako na rin ang patayin niyo. At doon,
Sa gitna ng hiyawan at sigawan, parihong pinagtulungan at pinugutan si Isagani at Magdalena. Kinabukasan, ang baryo ay tila tahimik. Wala nang aswang, sabi ng mga tao, ngunit sa gabi, sa ilalim ng buwan, may naririnig pa ring iyakan sa kagubatan. Sabi ng matatanda, iyon daw ang mga kaluluwa ni Isagani at Magdalena. Magkasama na, ngunit habang buhay na umiiyak sa sumpa ng gabi. At hanggang ngayon, sinasabing kung dumaan ka sa baryong iyon, lalo na sa hating gabi, lalo na sa tabi ng gubat, makakakita ka ng dalawang anino, isang lalaki at isang babae, magkahawak kamay, naglalakad sa dilim.